Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Today is September 7, Sunday. At kagagaling lang po natin sa misa at tayo po ay nagkumpisal at tayo po ay magaan na magaan ang ating dibdib para harapin ang mga susunod na mga araw, susunod na mga taon. Kaya yan ho ang aking tip sa inyo ngayong araw. Nais yung gumaan, daan po kayo sa simbahan at magkumpisal. Speaking of mga dumaang mga araw, kasi marami ho kasing mga nagtatanong sa inyo kung kailan daw i-release yung TRO, yung pinag-usapan natin. Nag-lapse na ba yung 10-day period, kung extendable man or non-extendable. At kung napanood ninyo yung guest natin, insider po yun sa Malacanang. Ano po, sa Presidential Legislative Liaison Office, doon po sa OP or Office of the President. So, sila po mga nagmo-monitor niyan at tinanong po natin kung magre-release po ng TRO. So far, ang kanilang information ay wala pang nare-release na temporary restraining order. Doon naman po sa 10 days, tinanong natin, August 29 ba yung start? Kasi August 9 to 10, daw ni-review yung petition ni Attorney Mac and then pinagko-comment, start daw ng August 29. Hindi po pala ganun yon. Ang start po daw ng pagbilang ng 10 days, non-extendable 10 days, is upon receipt of the letter or the request of the Supreme Court to comment on the petition of Attorney Mac to nullify or declare as unconstitutional Republic Act 12232. Ayon. Upon receipt of the request of the Supreme Court. So, upon receipt, ibig sabihin, kung kailan mo natanggap, let's just say, pinadala po nila yan ng August 29, that's a Friday, sabihin na nating, hindi ko alam kasi kung may franking pa. I-review nyo kung ano yung franking. Yung franking po, libre po lahat ng mga letters sa gobyerno kung saan-saan sila nilalagay. Libre po yun, wala pong bayad yun. Pero kung franking man yan o LBC o kung ano man, alam mo naman, basta physical letter yung padadala mo mabagal. So let's just say na pinadala yan siguro Monday na after ng August 29. So after ng August 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Friday last week, ika-5 ng Setyembre. Kasi nagtanong tayo, na-receive na ba? Ang inside info natin ay wala pang nakaka-receive sa Malacanang. So, aanihin natin yon. Ang gagawin natin ibibigyan natin ng 5 days. So, kunyari, na-receive nila September 5. Okay. So, sabihin na natin non-extendable period. So, ito ho ang mga tatandaan yung mga dates. From September 5 na receive, so ipadadala nila yan. Let's just say, ipadala nila yan is September 8, that's a Monday. Hinuhulaan na lang natin kung mabilis sila sumagot o hindi kasi written comment lamang naman yan. Hindi naman nila kailangan ng physical presence sa Supreme Court. So, September 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Huwag mo nang idaan sa calendar o working days, pero ang 10 days yan from September 8 to 19. That's a Friday next week. Kung tama ako, no? 18 o 19, that's Friday next week. Tapos na yung 10-day period na yan. Tsaka pa lang matatapos. So September 19, halimbawa, that's Friday next week. Ibig sabihin lamang yan patapos na yung September kasi wala nang 15 days, wala nang 2 weeks. October 1 na. Next natin tatanda ang date October 1 to 7, filing na ng candidacy. So kung sasabihin natin na September 19, by September 22, 5 days up to 26 Friday, tapos September 29 up to 30, Monday, Tuesday, hindi ko na in-include yung weekend ng
last week ng September, that would amount to 7 days na lamang para October 1 filing. So ano ba ang punto dito? Ibig sabihin, pagka ho sumagot, and kung maaalala ninyo yung sinasabi ko pong tactic ng mga abogado na late sumagot, para nga naman hindi na umabot, malamang-lamang yun ang gagawin kung nais nilang sumagot. Dahil sabi ko nga, isa sa mga requirements ng pagsagot sa mga ganito mga petition, pwede kang hindi sumagot. Hintayin mo na lang yung oral arguments, di ba? Or, let the law stand on its own merits. Ibig sabihin lang yan, kung hindi kami sasagot, tignan mo na lang yung batas, Sir Justice. Dahil dyan, makikita mo na constitutional para sa amin yan. Maaari pong mangyari yan. But of course, everyone will be given the chance. So, ano sinasabi natin dito? Ang Supreme Court, pag hindi naka-receive by September 19 ng comment galing sa Kongreso, Senado, Malacanang at COMELEC regarding Republic Act 12232, ang ibig sabihin lamang niyan they will decide on the merits of the proposed law or the law itself, Republic Act 12232. Hindi na nila pagbabasihan yung mga kung ano mga comment na ipadadala o ano man ang mga nais gawing oral arguments kung magkakaroon po ng oral arguments sa Supreme Court. Pagbabasihan nila ay ang merits ng batas at ang mga paratang ni Atty. Mac na ito ay unconstitutional. And from there, sa sarili nilang pinag-aralan, i-declare nila kung constitutional o unconstitutional yan. So we have only less than 15 days, siguro mga 12 days lang. Pag umabot ng September 19, ang sinasabi ko lang pag nagpadala o hindi nagpadala ng sulat, ng pasulatan para mag-comment, yung Kongreso, COMELEC, tsaka Malacanang, they have only less than 10 days or 7 days para mag-October 1. Kung sakali mang mag-October 1 na, at kung sakali man na walang desisyon buong September, yung October 1 to 7, hindi pwedeng magkaroon ng filing basta-basta because hindi naman masusunod na yung December 1, 2025 sapagkat na-abrogate na, wala nang batas na yun. Ang batas ngayon, yung Republic Act 12232. So, ang nananaig pa rin yung November 2, 2026. So, kung kailan man siguro, October din, siguro ang filing, or I don't know, before October, ang filing ng COC, by that time, yun kasi ang umiiral ngayon. Hindi umiiral yung December 5. Kahit na sabihin man sa akin na, nako, yan ka na naman, ayaw mo nako, maling-mali ho kayo. Maling-mali. Ina-analyze lang po natin, kasi ngayon nag-arithmetic na naman tayo. Dati, unconstitutional. Dati, okay ba yung batas o hindi? Puro mga ganyan, may political consideration. Ngayon, arithmetic na lamang ang ating pag-uusapan. So, pagdating ng October 1, walang filing kasi walang batas na nagsasabing may filing kasi wala nga ng December 1, 2025. So, dumadaan lang yung dates na yan, October. Let's just say October to November nag-decide ang Supreme Court. Pag nag-decide yan, ang constitutional yan, wala na tayong pag-uusapan pa, kundi November 2 tuloy. Yun lang naman yan November 2 tuloy kasi constitutional. Wala nang impediment, wala nang stumbling blocks, wala nang harang, 'di ba? Dire-diretso na po. Pero kung unconstitutional yan, dineclare yan ng October o November, sabihin nilang kahit na hindi na sumagot o nagkaroon ng oral arguments, pinagkasya namin itong 2025, October, November o December, maglalabas kami ng desisyon. So, let's just say October. Na-move na ngayon, wala nang filing. October, nag-decide sila. Unconstitutional yan. So, ibig sabihin, yung November 2, gagano na yun. Mawawala, ma-abrogate. Mawawala na ng visa kasi unconstitutional ka pala. So, dapat ang umiral yung December 1, naabot ba? Hindi aabot. Mamumove yan.
Kasi mamumove, kinakailangan natin ng 1 month or 1 month and a half, I think, sa ating barangay election na mag-file muna ng certificate of candidacy bago magkaroon tayo ng campaign period of 10 days and of course, election day. 1 day election day. So, dapat nga December 1. So, Kags Butch, paano ngayon kung na-move? Well, kung na-move yan, sabi nga ni Attorney Dino, no? And sang-ayon naman si Kapitan, and sang-ayon din po tayo, and of course, yung mga dalubha sa mga kinausap natin like Attorney Agra, and even Attorney Mac, sasabihin ni Attorney Mac, mamumove lang naman yung dates. So, 2026 pa rin. Pero, paano? Lugi naman kami halimbawa masyado. Kami mga, let's just say, aspirants. O kaya kami, 2 years lang kami. Ba't ganun? Well, mamumove yan at the most commensurate date na pwedeng gawin ng Supreme Court through the instruction or through the advice of the Commission on Election. Kasi pagdating ng January 1, tatandaan nyo mga kagawad at kapitan, alam nyo po to, start po yan ng fiscal year, bago na ang budget. Kaya nga po, ngayon pa lang humihingi na si COMELEC Chairman Boss George Garcia ng 9 billion additional on top of the billions of pesos na para gamitin for the BSKE elections. Ngayon pa lang, di ba? Nababasa niyo naman sa news. 9 billion additional. Excuse me. So, lahat yan, magiging effective yan by January, start ng fiscal year. Kasi end na ng fiscal year ngayon. End na po. So, kung October, November nag-decide yan, kahit sabihin mong at the earliest October, mamumove talaga. Kasi hindi pa pwedeng dumiskarte na kagad sila. January kagawad kasi para eleksyon na ng January, hindi pa pwede. Maraming planning yan. Magdi-declare na naman sila ng election year. Di-declare yan, 2026. I-declare nila kung kailan yung election period, yung gun ban, alam nyo na hindi pwede magsabit ng tarpaulin. And then, campaign period. And then, of course, election mismo. So, dadaan dyan, January, February. And siguro, kasi nga, start ng fiscal year, hindi na nila siguro itutuloy ng March because the most commensurate or siguro yung pinaka-practical para mag 2 years, 6 months siguro ang mga 2 years at saka para ilang buwan lang from October, November, December, Enero, Pebrero, Marso, Abril. 6 months lang paghihintayin ninyo, pwede na mag-file ng April. And then, tandaan nyo yung date na May 4. Kasi yan ang first Monday ng May. And usually naman, May naman talaga ang eleksyon. Pagka may election sa Pilipinas, usually by May. And the first Monday of May is May 4. So, tatandaan nyo po yung mga dates na yon. September 5, baka na-receive pa lang, upon receipt pa lang, yung request ng Supreme Court to comment on the Public Act 12232. So, they have from September 8 to 12, and then September 15 to 19, tinanggal ko yung weekend, that would amount to 10 days para makapag-answer sila. Within that period of time, meron sila from September 22 to September 26, tanggalin natin ang weekend, September 29 to 30, that would amount only to 7 days. Wala ho yung weekend, ha? 7 working days para maging October 1 na. October 1 to 7 is filing. That is the critical period. Pero kung sasabihin ng COMELEC, tama na yun, wag na. Kung magdidesisyon kami ngayong September, maaaring makapag-file kayo ng October 1 to 7 pag na-abrogate at dineclare na unconstitutional. Ito lang po ay pag dineclare na unconstitutional ang Republic Act 12232. So, I'm not saying na dapat mag-expect kayo, pero na sa May nga, who knows, baka October ang eleksyon. Pero kasi kung ganun, di parang nag 3 years na rin naman yung mga nakaupo, di parang hindi rin na-declare na unconstitutional. Pagka ganun, sasabihin na lang ng Supreme Court, muta na academic, napagunahan na tayo ng panahon. So, ituloy nyo na lang, November.
So, yun po yung mga choices natin ngayon. Sa mga nagtatanong po kung ano na nangyayari at sinong lamang o hindi, naandyan pa lang tayo sa stage na yan. Naandyan pa lamang tayo sa arithmetic, nagbibilang tayo ng dates. Sapagkat hanggat hindi sumasagot ang Supreme Court o nagdidesisyon ang Supreme Court kung constitutional o unconstitutional na yan, inaabangan natin yung October 1 kung aabot sila. So, ayun po ang ating munting vlog para ngayon. Maraming salamat. Today is Sunday. God bless po sa inyong lahat, mga kabarangay. Thank you very much.